Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naispondohan ng European Union ang mga hakbang at programa ng Pilipinas na tumutugon sa lumalalang problema sa climate change, kung saan makatatanggap ang Pilipinas ng mahigit 10 million euros o katumbas ng 655 million pesos na maaaring gamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura tulad ng bioenergy facility. Narito ang report ni James Galange. Nais magbigay ng European Union o EU ng karagdagang pondo sa Pilipinas bilang tulong ng ahensya sa pagtugon ng bansa sa lumalalang problema ng climate change. Mula rito, makakatanggap ang bansa ng mahigit 10 million euros o katumbas ng 655 million pesos para sa mitigation at adaptation plans ng Pilipinas. Ang naturang funding ay parte ng inisyatibo ng Climate Fund Managers o CFM, isang blended finance facility na nakatuon sa pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa tubig, basura at karagatan na may kinalaman sa climate change. Ayon kay CFM Investment Director Jeff Victorino, isa ang Pilipinas sa mga lubos na naapektuhan ng mga pinsala at dulot ng climate change. At sa tulong ng EU, maaaring magamit ang pondo mula sa pribadong sektor na siya maghahatid ng kinakailangang pondo ng bansa. Kung saan ito lamang ika-6 ng Disyembre, inanunsyo ng EU ang una nitong proyekto ng pagpapatayo ng bioenergy facility sa San Manuel, Isabela na magsisimulang itayo sa huling quarter ng 2025. Ang naturang pasilidad ay isang 10 megawatts biomass at 4 megawatts biogas plant na kayang mabawasan ang produksyon ng carbon dioxide ng bansa na aabot sa 40,000 tons kada taon. Habang katuwang naman ng CFM sa nasabing proyekto ay ang BioAsia Energy Holdings, isang kolaborasyon mula sa Anviria Ventures at La Suerte Rice Mill Corporation o LSRM, isa sa mga pinakamalaking paddy milling operators sa probinsya ng Isabela. Habang ayon naman kay EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro, ito raw ay maaaring magbigay daan upang mabawasan ang problema ng bansa sa epekto ng climate change na siyang maaaring mapakinabangan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang napabilang ang 5 universidad ng Pilipinas sa ikatlong University Sustainability Rankings, kung saan nanguna pa rin ang Universidad ng Pilipinas o UP. At kung ano pa mga university na kabilang sa listahan, alamin sa report na ito. Nakapasok sa ikatlong Quack Wireless Simmons o QS World University Sustainability Rankings ang 5 malaking universidad sa Pilipinas. Sa ikalawang sunod na taon, nanguna muli ang University of the Philippines o UP sa top performing university sa bansa na nasa 300 spot sa buong mundo na dating nasa 231st spot noong nakaraang taon. Sinundan niya ng Ateneo de Manila University na umakyat sa 503rd place mula sa 593 noong nakaraang taon, habang nag-improve din ang performance ng De La Salle University nang mapunta ito sa 911 to 920 bracket mula sa 921 to 1,000 bracket noong isang taon. Samantala, kabilang din ang University of Santo Tomas o UST na nasa 1,041 to 1,060 bracket, habang ang Mapua University ay nasa 1,141 to 1,160 bracket. Ang QS rankings ay sinagawa ng isang British Higher Education Networking Company sa halos 1,500 universidad sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad naman ng pamahalaan ang kauna-unahan nitong food bank na walang gutom kitchen.
Layo ng naturang programa na matugunan ang kagutuman at maiwasan ang pagsasayang ng pagkain sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tinutukan ni Mili Borja. Opisyal nang inilunsad ng pamahalaan ng kauna-unahang food bank sa bansa na walang gutom kitchen. Nagbukas ang naturang food bank noong December 16 sa Nasdaq Building FB Harrison sa Pasay City. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Walang Gutom program ay pinagsalibwelsang inisyatibo ng gobyerno at mga pribadong sektor upang malabanan ang kagutuman at maiwasan ang pagsasayang ng mga pagkain sa bansa. Sa ilalim nito, maaaring mag-donate ng mga establishmento gaya ng mga restaurant at hotel ng kanilang mga sobra-sobrang pagkain sa bangko. Tinatanggap din ng mga donasyon na magmumula sa mga private sector. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, namahagi naman ang Department of Agrarian Reform o DAR ng mahigit 320,000 hektarya ng lupa para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform sa Northern Mindanao. Narito pa ang detalye sa report ni Rose Babiera. Namahagi ng mahigit 320,000 hektaryang lupa ang Department of Agrarian Reform o DAR sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Northern Mindanao na isa sa mga target nitong proyekto ngayong taon. Sa isang media briefing, sinabi ni DAR Region 10 Director Zoraida Macadindang na ang mga ipinamahaging lupa ay bahagi ng Land Tenure Security Program o LTSP at Land Acquisition and Distribution o LAD initiatives ng ahensya, kung saan layunin nito ang pamamahagi ng mga lupang agrikultural ng gobyerno at pribadong sektor sa mga magsasakang walang lupa at mga manggagawang bukid. Ngayong taon, target ng DAR na makapamahagi ng 329,975 hektaryang lupa at nasa mahigit 97% na ang kanilang naipamimigay. Dagdag pa ni Macadindang, ang mga ARBs kasama ang kanilang mga anak ay kailangang linangin ang lupa para maging karapat-dapat sa pagmamay-ari ng titulo ng lupa. As of November 2024, tinatayang mahigit 230,000 na ang kabuoang populasyon ng ARB. Ngunit sa bilang na ito, mahigit 190,000 pa lamang ang nakakatanggap ng titulo sa ilalim ng 3 programa ng ahensya. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais palakasin ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Trade and Industry o DTI ang pag-e-export ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura ng Pilipinas. Lain nitong pataasin pa ang kita ng mga manggagawa sa sektor at makilala pa ang ating mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Target ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Trade and Industry o DTI na palakasin pa ang pag-export ng mga pangunahing agricultural products ng bansa. Ito ay gaya ng saging, mangga, seaweed at maging ang mga high-value crops tulad ng kape at ng kakao. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA ng dalawang ahensya, layo nitong pataasin ang kita ng mga manggagawa sa sektor at mas palakasin pa ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Bilang bahagi ng kolaborasyon, magtatatag naman ang DA ng Agri-Export Help Desk upang tugunan ng mga suliraning may kaugnayan sa agri-exportation, habang bubuo rin ng isang Commodity Council na siyang tututok sa pagpapanatili ng koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga pribadong sektor. Samantala, Setyembre naman ngayong taon, umabot ang kabuuang kita ng Pilipinas sa mahigit $490 million mula sa mga produktong ine-export ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinida naman ng Department of Tourism o DOT ang naging matagumpay na taon nito kung saan naging malaki ang kontribusyon ng kagawaran sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Isa na nga rito ay ang mga nalikhang trabaho mula sa iba't ibang sektor na may kinalaman sa turismo at ang malaking bilang ng mga turistang pumasok ng bansa. Narito pa ang detalye sa report ni James Galange. Ibinida ng Department of Tourism o DOT ang mga naging kontribusyon at tagumpay na nakabit ang kagawaran ngayong taon, kung saan nakapagtala ang kagawaran 3.36 trillion peso sa ekonomiya ng bansa mula sa pagtaas ng Gross Domestic Product o GDP na aabot sa 8.6%, mas mataas kumpara sa 5.1% na naitala noong 2020.
Samantala, umabot rin na higit 6 na milyong trabaho o 12.9% ng national employment ang nilikha ng DOT mula sa iba't ibang sektor na may kaugnayan sa turismo. Naitala rin ng DOT ang 47.9% growth rate dahil sa pagtaas na natamong kita ng mga manggagawa at magandang serbisyo na nakukuha ng mga turista. Habang nakakuha pa ang industriya na may higit 2 bilyong dolyar mula sa net trade surplus in travel services. Ayon kay DOT Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, bagkus ng focus man ito sa mga naging resibo ng kanilang pagtsatsaga, malaking indikasyon raw umano ito sa naging epekto nito at naitulong sa buhay ng bawat Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan ang mas makulay at maraming pagtatanghal sa darating na 2025 Sinulog Festival. Yan ang inanunsyo ng organizer na nasa higit 30 contingents ang magpe-perform. Kasabay nito ay ang pagbabalik sa Cebu City Sports Center bilang venue matapos ang 2 taon. Narito ang report ni Dustin Bayog. Muling matutungayan ang selebrasyon ng Sinulog Festival sa Cebu City Sports Center ngayong paparating na January 2025. Ayan ang inanunsyo ng Executive Director ng Sinulog Foundation Incorporated na si Elmer Labella, kung saan 35 cultural contingents ang inaasahang magtatanghal. Ilan nga riyan na ang City of Kidapawan Performing Arts Guild, Antipolo Maytime Festival's Bukluran Dance Troupe, Bai City Festival of Harvest, at the James L. Chongbia National Trade School Performing Arts Guild. Magtatanghal din ang ilang contingent sa Cebu City, habang 8 naman sa Cebu Province. Ang pagbabalik sa naturang venue matapos ang 2 taon ay pagpapakita ng isang makulay na selebrasyon ng pananampalataya at kultura sa Señor Santo Niño sa pamamagitan ng grand performances. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Pagkatapos ng kanilang successful journey sa collegiate basketball, sasabak na sa professional league ang UAAP stars na sina JD Kagulangan mula University of the Philippines at si Kevin Kiambao mula Lasal. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Millie Borja. Mula sa kanilang matagumpay na collegiate basketball journey, kumpirmado na ang paglalaro ng 2 dating UAAP basketball stars na sina JD Kagulangan at Kevin Kiambao sa Korean Basketball League. Pumirma na sa KBL squad na Suwon KT Sonic Boom ang 2-time UAAP champion na si Kagulangan ilang araw lamang matapos ang kanilang Season 87 victory kasama ang University of the Philippines. Inaasahang malaki ang magiging papel ng UP Star sa Coach Song Yeon Jin-led squad. Sa nagdaang season, nakapagtala si JD ng average of 11.8 points, 5.0 assists at 5.0 rebound per game sa elimination round at napabilang sa mythical team. Pagdating sa finals, nag-level up pa ang laro nito with an average of 13.66 points, 4.33 rebounds, at 4.66 assists, dahilan para makuha niya ang finals MVP honors. Samantala, bago ito, una nang inununsyo ng Lasal Star at back-to-back UAAP season MVP na si Kevin Kiambao ang kanya ring paglalaro sa KBL, sa ilalim naman ng Goyang Sono Sky Garters. Opisyal itong inununsyo ni KQ sa kanyang social media account, kung saan pinasalamatan din ito ang kanyang Lasallian family, teammates, coaching staff at management. Dagdag pa nito, ang pagpasok sa KBL ay kanyang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Sa kasalukuyan, nasa solid 4th place position ng Suwon KD na sasalihan ni JD, habang nasa ika-10 huli naman sa standing ang Sky Gunners. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Jose Manalo at Mergin Maranan nagpalitan na ng matamis na I do sa Boracay. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Sa isla ng Boracay, nagpalitan ng matamis na I do ang comedian TV host na si Jose Manalo at dating EB Babe dancer na si Mergin Maranan kahapon, December 17. Star-studded ang naturang intimate beach ceremony na dinaluhan ng TVJ o magkapatid na sina Tito at Vic Soto, kayo din si Joey De Leon. Kasama ng dating Senate President ang kanyang may bahay na si Helen Gaboa at anak na si Shara Soto, habang si Bossing naman at Pauline Luna all smiles with their daughters Tali and Mochi. Present din ang mag-asawang May Mendoza at Orjo Taide, Ryan Agoncillo at Julian Santos, kayo din sina Ai Seguera at Lisa Dino.
Si Ice inawit ang kantang Ikaw ni Yen Constantino na matatanda ang kinanta ni Jose noong nag-propose ito sa kanya na ngayong misis. Habang makikita namang bahagi ng entourage ang aktor na si Alden Richards at mga komedyanteng sina Alan Kay, Wally Bayola at Paolo Ballesteros. Maugunita na nito lang December 6 nang ibahagi ni Mergin sa social media ang nangyaring proposal sa isang resort na may caption na "The easiest yes I've ever said." At sumunod niyan, inilabas na nito ang kanilang prenup photos ni Jose na kinunan sa Bagak, Bataan at Canada. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.